The Nurse Chronicles. The Nurse Chronicles. The Nurse Chronicles. Welcome mga ka-nurse sa second episode ng ating podcast. Sa second episode ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung expectations versus reality dito sa Saudi Arabia at yung mga ano ba yung mga naranasan ko dito sa first few days ko. Para sa mga bago dito sa aking podcast, ako nga pala si Nurse Kevin. Ako ay isang operating room nurse na nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. Itong podcast na to ay para sa mga kapwa ko OFW at lalong-lalo na sa mga mahal kong mga nurses na sana ay makatulong to para sa inyo, lalo na yung mga aspiring nurses na pupunta dito sa abroad. So sana ay kapulutan nyo ng aral, lalong-lalo na yung mga ikikwento ko sa inyong mga pagkakamali ko. So, magsimula tayo sa pagdating ko dito sa Saudi Arabia. Ano nga ba yung mga naranasan ko dito nung mga unang pagdating ko? So, gaya nga nung sinabi ko sa inyo, yung roaming number ko is hindi gumana. Nandun yung sa first episode ko, nento ko yung kung bakit. Kung interested kayo, panoorin nyo. Pakinggan nyo lang pala yun. So, pagdating ko dito, nagka-problema talaga ako sa kung paano ako tatawag sa Pilipinas. Kasi nung mga panahon kong yun, 2016, hindi pa pwede na bumili ng SIM card kung wala kang ikama. Yung ikama yun yung parang national ID dito. Parang alien card ba, ganun. At bago mo ka marilisan nun, usually mga 1 month, after 1 month. So nung panahon kong yun, is wala pa talaga akong mobile number. So, hindi gaya ngayon, pwede ka nang marilisan sa airport pa lang, pwede ka nang bumili ng local SIM card. Gamit pa lang yung passport mo. So anyway, yun yung una kong struggle dito, yung pagtawag sa Pilipinas. Yung, at least yung first day. Kasi nung dumating na ako sa accommodation, is may mga kabayan tayo doon na nakikonek ako ng internet. So kung pupunta man kayo sa ibang bansa, yan yung una yung i-check kung yung communication, yung line of communication nyo sa mga naiwan yung kapamilya sa Pilipinas is sana hindi maputol na gaya nangyari sa akin. So, pangalawang adjustment ko dito, siguro yung naranasan ko, yung yung culture, tsaka yung language. Medyo nahirapan talaga ako noon kasi unang-una, wala akong kabaong-baong Arabic noon. Talagang zero, kahit hi, hello. What's your name? Parang SSMEC. Hindi ko alam yun. So, sa ngayon, sa mga balak mag-abroad at pumunta rito, o kahit saan kayo pupunta, sana meron kayong baon na kahit basic na Arabic. Para hindi kayo maloloko gaya ko. So, yun. Ngayon, pagdating ko dito sa city na pinagtatrabahuhan ko ngayon is nung panahong yun may kaguluhan pa. Kaya yung accommodation namin is hindi ganun kaganda. So, pagdating ko, hindi maayos yung sitwasyon nung aming tinutuluyan. Pero, kudos naman sa mga kabayan na naging komportable din naman yun dahil sa pagtutulungan namin. So, yung first day, pahinga muna, pakain ka ng ospital ng employer mo. Tapos, so yun, dumating ako dito kasi mga bandang 3 p.m. So, kumain ako noon at nakikonek ako doon sa kwarto ko ng internet. Doon ko lang nakausap si Mrs. at yung kapamilya ko dyan sa Pilipinas. At kinabukasan, doon ako nag-report sa HR. So, dala ko yung mga papeles ko, binigay ko. Tapos, meet and greet sa HR. And then, right after nun is nag-tour kami sa buong ospital. So, dinala ako sa nursing office na nandun yung aking nursing director na yung nag-interview sa akin sa Pilipinas. Actually, nung nasa Pilipinas sila, nag-i-interviewan kami. Hindi ko alam na nursing director ko yun. Pagdating ko lang dito, nung panahong nag-tutor na kami, doon ko siya nakita na siya pala yung nursing director nung ospital na pagtatrabahuhan ko. So, nagulat din ako. Ayun, binati niya ako, welcome niya ako.
finally, dinala na ako nila sa operating room. So, yung first day na yun is hindi pa ako magtatrabaho kasi tour pa lang, pinakilala pa lang nila ako dun sa operating room. So, maaga pa yon kasi siguro mga 7, kaya yung front door hindi pa bukas. Doon na sila, nag-ready na lang sila ng mga theater para sa mga first case nila. So, binuksan nila. Pagpasok ko, nakita ko yung mga katrabaho ko. Nung panahong yon is mostly Indians and half Indians, half Filipino. And then yung supervisor namin is hindi ko na sabihin ko anong lahi, pero hindi lokal, hindi rin Indian, hindi rin Pilipino. Ibang lahi niya, pero ayoko na sabihin kasi ang mga susunod na sabihin ko is baka hindi niya magustuhan. Hindi naman ako mag-garant, pero yun yung actual na nangyari nun. Siguro makakapulutan nyo rin to ng aral. Itong mga kikwento ko sa inyo. Kasi alam nyo, nung panahong yun is sobrang higpit ng supervisor ko talaga. So every morning, merong sigawan, merong pagagalitan ka. At talagang hindi mo magugustuhan ang sasabihin sa'yo. Pero alam nyo, sa pag-abroad, may mamimit talaga kayong mga ganyan eh. Siguro ang dapat nyo lang gawin ay hindi magtiis kasi alam nyo, lalo na kung pareho kayong employee at tingin nyo na naaabuso kayo. May mga naka-in place naman. Ang maganda kasi dito sa Saudi Arabia, ang mga ospital is meron silang in place na policy at structured na step by step na gagawin mo para mag-report ng abuse na nakukuha nyo galing, na natatanggap nyo galing sa coworker nyo, sa boss nyo, ayan, o sa pasyente. May structured na talaga siya, naka-structure siya. At marami kayong support. Yan ang maganda dito. So anyway, nakilala ko siya. Actually, hindi niya ako binati. Nakatingin lang siya sa akin, yung supervisor ko nun. Tinitingnan niya lang ako simula ulo hanggang paa. Parang inisip niya, sino ba tong lalaking to? Ayun, edi binati ko lang din siya. Tapos, finally, pinauwi na kami ng HR. So, the rest of the day nasa bahay at inayos ko yung uniform na binigay sa akin. Nilabhan ko at pinatuyo. So, the next morning, pumasok na ako, sumakay na ako sa aming bus kasi libre naman yung transportation bukod sa libre ang accommodation. At pumunta na ako sa OR. So, pagpasok ko, 6:45 nandun na as the instruction of our supervisor that time. 6:45 sharp nandun na, and then meron kaming mga morning huddles. Doon namin dinidiscuss kung ano yung plano sa buong maghapon, paano yung flow ng cases, at ano yung mga kulang na mga equipments na wala doon, mga supplies, at kung ilan yung mga naging emergencies nung previous night, mga ganon. Pero yung mga first few days ko dito is talaga nakakapanibago kasi alam nyo, nasa ibang bansa na tayo. So, iba-ibang culture, iba-ibang mga lahi ang mga makakasama mo sa unit. So, siguro ang maging adjustment nyo doon is yung culture shock sa workplace. Kasi alam nyo, una kong napansin is yung pagiging direct to the point ng ibang lahi. At yung ibang Pilipinong seasoned na nurses na dito, sa abroad, direct to the point na rin silang magsalita. Hindi na sila paligoy-ligoy. Kung may gusto silang sabihin sa'yo at kung may napapansin sila na hindi maganda sa'yo, on the spot, sasabihan ka nila. Para sa akin, positive yun. Pero hindi ko alam kung sa iba kung paano nila tatanggapin yun kasi kung hindi ka matibay-tibay ang loob at kung masyado kang sensitive, ma-insulto ka eh. Pero kung tatanggapin mo siya as a constructive criticism, hindi mo siya tatanggapin as a negative na comment, mas may improve mo yung kung paano ka magtrabaho at kung paano mo dalhin yung sarili mo sa trabaho.
Kasi alam nyo, ang problema sa culture ng Pinoy, hindi ko naman sa sinisisi ang kultura natin kasi kilala ang Pilipino bilang isang mapag-alaga at malambing na at peaceful-natured na tao. Kaya tayo gustong-gusto ng mga employer sa abroad. Kasi talaga maalaga tayo at malalambing. Ang pangit kasi sa atin is masyado tayong paligoy-ligoy. So, pagka may na-identify tayong problema sa mismong sitwasyon na yon is hindi kagad naaayos on the spot. Kasi ayaw natin ng confrontation iniiwasan natin yun. Which is hindi maganda sa tingin ko. Mas marami siyang hindi magandang epekto kaysa sa mabuting epekto. Kasi alam nyo, kung paligoy-ligay ka, oo nga, hindi mo siya nasaktan. Kumbaga, okay ang relasyon nyo na bilang mag-colleague sa trabaho. Ang problema naman nun is paulit-ulit mong maranasan yung mga ginagawa niyang kalokohan. Kasi paligoy-ligoy ka, hindi mo kagad siya masita. Pero kung direct to the point, on the spot sabihin mo sa kanya na hindi mo gusto o mali ang ginagawa niya, doon pa lang sa panahong yun, is nasolusyonan na yung problema. Kasi minsan kasi ang mga tao hindi nila alam na nagkakamali sila Minsan hindi nila alam na yung mga ginagawa nila is may negative effect dun sa area at dun sa mga taong mga nakapaligid sa kanila. So, kung dun pa lang mismo, ginawa niya pa lang at sinabi niyo mo agad na mali yun, na hindi tama yun, at please na baguhin niya yun, nasolusyonan na kagad yung problema, di ba? Ayun ang maganda dito. So, yung iba, negative siguro ang nila, pagtanggap, pero kung pupunta ka rito at makakatanggap ka ng mga ganong comments, ang ibig sabihin lang nun is direct to the point sila at gusto ka nilang magbago for the better. Gusto ka nilang sumunod sa policies and procedure kasi para sa iyo din yun. Hindi naman yun para sa kanila Para sa iyo yun. Kasi alam mo dito sa abroad, pagka nagka-problema ka, kahit gaano ka nakatagal dito, napakarami mong kaibigan. Pagka nagka-problema ka legally, wala mang makakatulong sa'yo Lalo ka kung healthcare worker ka, napakarami mong responsibilities na pagka hindi mo ginawa ng tama is may mga legal implications. At napakahirap na mangyari yun sa'yo, lalo na kung wala ka sa bansa natin. Kasi alam mo dito, wala kang kakampi kundi ang sarili mo. Kahit napakarami mong kaibigan, kahit napakabait mo at ang daming may gusto sa'yo, walang ibang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. Oo, maraming kang susuporta sa'yo na siguro moral support, ganyan. Pero moral support? Yung problema mo, pagka uwi mo sa bahay, matutulog ka, is dala-dala mo pa rin yun. Ikaw lang ang magdadala nun, di ba? Higa ka sa flat mo, punta ka sa kwarto mo, patayin mo yung ilaw, tapos buksan mo yung AC. May rinig mo ganun yung AC kasi karamihan ng mga accommodation dito medyo luma na yung AC kaya parang may mga aeroplanong magte-take off sa pero masanay ka rin ganun. Tapos mag-isa ka, may isip, nakatingin ka sa kisame, madilim yung kwarto mo, naiisip mo yung ganun mga problema. May mga kailangan kang legal na harapin dahil sa kapabayaan mo kasi wala nag-correct sa'yo. Yun yung maganda dito kasi on the spot, pag may ginawa kang hindi maganda, kukorek ka talaga nila kagad. Pilipino man yan, Indian yung kasama mo, Pakistani, Saudi, ganun dito. So, wag kang maninibago o wag kang sasamaan loob na sinabihan ka. Gusto ko lang nilang itama at i-correct at ilagay sa right path. Kumbaga. So, ayun. Yun yung mga ugali ng tao dito. Bilang isang Pilipino, makakapag-adjust ka at makukuha mo rin yung magkakaroon ka rin ng confidence. Makukuha mo yan through time. Hindi mo naman kagad mababago yung yung the way ng pakipag-usap mo. Pero sa habang tumatagal, ma-adapt mo yung ganung ugali.
pakikitungo na maging direct to the point, correct mo yung problema on the spot para maagapan pa ang mga future na problema dahil dun sa isang action ng kasama mo. Ayun. At ano pa ba? Ano bang mga naranasan ko dito ng few days at nalibago ako? Yung klima. Klima talaga. Oo, grabe. Alam nyo yung unang mga araw mo dito sa umaga? Parang meron kang stuffy nose. Tapos pagkasininga mo, may kasamang dugo. Oo, kasi alam nyo, sobrang dry dito. Lalo na kung darating ka dito ng winter time. Oo, nagwi-winter dito. Kala nyo, Saudi Arabia, mainit? Oo, mainit dito sa summer. Dry heat. Ang pangit sa init dito sa summer. Hindi ka pagpapawisan eh. Para kang nihalagnat na sobrang init na pakiramdam mo kasi hindi ka pinapapawisan kasi dry heat. Sobrang dry niya, hindi siya humid. So anyway, winter season nung dumating ako dito, malamig. Ito yung una kong nakakatawa eh. Kasi puyat ako noon, magdamag. Ang haba ng biyahe ko, magdamag kaming nandun ako sa Riyadh. Naghihintay ako ng domestic flight papunta rito. So medyo lutang talaga ako. Lutang. Pagbaba ko dun sa city yung pagkatapos ng last domestic flight ko, pagbaba ko kasi hindi kami bumaba sa tube eh. Merong platform, merong hagdanan, tapos may bus. Paglabas ko sa eroplano, kasi namanghana ako kagad dun sa sa airport ng Riyadh kasi ang ganda eh. So nung pagkababa ko sa eroplano nung second time sa domestic naman, sabi ko, talaga, ang ganda pala talaga dito sa Saudi. Isipin mo, ang labas aircon. Sabi, after siguro mga 2 seconds, 3 seconds, tinuktok ko yung ulo ko. Ano ba pinagsasabi ko? Ano ba itong naisip ko? Labas aircon? Hindi, parang, sabi ko ganyan, hindi. Malamig pala talaga dito. Malamig. Sabi ko, malamig pala. Ang lamig niya. Siguro nung panahong yun, mas malamig pa sa Baguio eh. Siguro 11 o 10 o siguro 9 yun. Malamig, aircon. Para kang nasa aircon tapos dry, hindi ka pagpapawisan. So anyway, ang unang mo ding mapansin dito yung klima, maninibago ka talaga. So kailangan mo dito ng lotion kasi dry. Pag hindi ka nag-lotion dito, is madali kang makukuryente. Kasi may static. May static dito eh. Pagkahawak ka sa bakal, magugulat ka, makukuryente ka eh. So, dapat lagi kayo naka-lotion. Kasi, magiging dry talaga yung skin mo. Tapos, yung lips nyo, magbibitak-bitak. So, dapat meron kayong, anong tawag nga doon? Ano ba yun? Labelo? Yung ba yun? Yung panlagay sa lips, basta yun. Para hindi mag-dry. At, yung pagdurugo ng ilong, hindi ko... Siguro bago kayo suminga, lumanghap muna kayo ng steam. Ewan ko. Kasi natanggal lang yun sa akin after siguro 3 months eh. Siguro nakapag-adjust na yung ilong ko. Yung mucosa ko nakapag-adjust na kaya tumigil na yung pagsisinga ko tuwing umaga. Wala nang dugong lumalabas. Kadiri. Bakit ba? Ganun talaga eh. Yun talaga yung una yung maranasan eh. At yun, lotion dito is a must kahit lalaki ka. Kasi talagang dry skin, bukod sa makate, is makukuryente ka, may mga static kasi dry. Yung pag winter. At ano pa ba? Yung pananamit. Isa din ako sa nanibago nun kasi sa Pilipinas, sanay ako na nakasando, sanay ako na naka-shorts. Kahit lumalabas ako papuntang grocery o kung saan man, t-shirt tsaka shorts lang talaga eh. Yun yung suot ko. Pero dito, lalo ng panahon ko 2016, hindi ka pa pwedeng mag-short sa labas. Though ngayon medyo hindi na sila mahigpit. Pwede ka na mag-shorts pero below the knee, mga ganyan. Yun yung panahon ko, nanibago ako kasi dapat lagi yung nakapantalon kung lalabas. Ayun. Ano pa ba?
Ano ba bang mga maninibago kayo dito? So, na-discuss na natin yung sa trabaho. Maninibago din pala kayo dito sa size ng portions pala ng pagkain. Grabe. Ang isang order dito, kung gusto niyo, kasi fried chicken talagang hilig dito ng mga Pinoy. Ang tawag nila dito is yung broasted. Ayan. Hindi ka dito makaka-order ng 1-piece o 2-piece chicken. Pag umorder ka dito ng fried chicken o yung broasted kung tawagin dito, ang isang order ay kalahating manok na hinatin sa 4. So, yung pakpak, yung chest, yung thigh, tsaka yung drumstick, 4. Tapos, may nakabunton doon ng isang bundok na fries. Oh, grabe. Tapos, may dip siya na mayonnaise at tsaka garlic mayo. Oh, ganun. Magugulat ka sa dito, sa portions. Pagkain dito sobrang dami. Alam nyo dito pag naglalakad kayo, marami kayo dito makikitang mga pusang gala eh. Pusang gala talaga. Marami kayo dito makikitang pag-alagalang pusa. Pero wala kayong makikita dito na street o stray cat na payat. Lahat na stray cat dito, botchog ang tataba. Kasi ang daming pagkain eh. Minsan, yung order ka, yung hindi nila mauubos, itatapon na yun. Tapos, ang daming kakain ng mga pusa. Yung ganun. Grabe. Basta, manibago kayo sa portions ng pagkain dito. Yung flavor, kung broasted, hindi kayo masyadong maninibago sa lasa kasi ano lang naman, fried chicken. Tapos siguro may mga konti silang mga seasoning na Arabic seasoning, Middle Eastern seasoning. Napakarami din dito mga Indian restaurants. So kung mahilig kayo sa Indian restaurants, ang dami nyo dito makakain, murang-mura pa. Pero yung level of heat, grabe. Indian style din, maanghang talaga siya. Yun yung magbabago sa inyo dito, yung tolerance nyo sa sa anghang. Iba yung kasi may kaibigan dito, shoutout sa'yo Melvic, yung kakwato ko na kaalis lang. Diyan sa Pilipinas ngayon, nag-a-apply uli. Nung yung pinakain ko siya sa Indian restaurant, unang dating niya, sa akin, wala akong nalasahang anghang. Pero siya, anghang na anghang, nagpapawis na siya eh. Pero habang tumatagal, after few months, na siya, nagkaroon na siya ng tolerance sa anghang. So, yun yung isa sa mga babago sa inyo dito, bukod sa magiging, prangka. Yung tolerance nyo sa anghang, ay grabe. Magiging, matotolerate nyo talagang kahit gaano kaanghang. Ayun. Yun yung mga maranasan nyo dito sa mga unang pagdating nyo. Ano ba? Yun lang naman. So, tingin ko, ayun lang yung episode natin ngayon. Mga first few days ko dito. At sana may nakuha na kayo, napulot kayong mga aral At saka, ano pa ba? Yun lang siguro. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig sa akin at may mga napulot kayong aral. Kung wala naman, salamat na rin at nakarating kayo dito sa part ng aking podcast. Kung kayo nga pala ay bago sa aking podcast, pwede kayo mag-comment down below kung may mga katanungan, may mga suggestion kayo na gusto nyong pag-usapan. Kung may mga gusto ba mag-guest. Actually, may mga kaibigan ako na gusto mag-guest. Mga nurses din sila. Yung iba na sa Canada, iba na sa US. Gusto nilang sumama sa podcast natin ng The Nursing Chronicles. Ayan, sana in the future, pag naayos namin yung mga schedule, is makasama natin sila. Makukulit yung mga yun. Lalong-lalo na sa'yo, Brian. Shoutout sa'yo. Ralph, Nico, Julius, OG. Sana yung makasama ko kayo sa future na podcast. Siguro dito na lang tayo nagtatapos sa ating second episode.
Kung bago kayo dito, sana ay mag-follow kayo dito sa podcast. At meron din nga pala akong YouTube channel, Nurse Kevin 08. I-search nyo lang yan sa YouTube. Subscribe nyo na rin yan. May mga tutorials doon at yung mga kung paano mag-apply dito, mga data flow. So, salamat sa lahat ng mga ka-nurse ko, mga co-nurses. Sana ay mag-enjoy kayo kung nasan man kayo sa Pilipinas man kayo o nasa abroad. Sana ay pagbutihan nyo at kung may mga pangarap kayong mag-abroad, sana ay matanggap kayo at maging successful ang mga kwento nyo. See you next time sa susunod na episode. Thank you. Paalam!